Kamusta pong muli mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Dito po sa Tambayan mga kababayan, nagbabalik po para po magkomentuhan po tayo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Makibalita po tayo mga katambay sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Kung ano po ang kaganapan doon dahil nahando na po ang ating Vice President at syempre po kasama niya po ang kanyang ina para po i-celebrate ang kanya pong kaarawan mga katambay ng Vice President. Ngayon po, panoorin po natin mga katambay ang kaganapan po sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC mga katambay. Ito po, painggan po, panoorin po natin ang in-upload po ng ating mga kababayan sa nanahandon po sa Netherlands. Ito po mga katambay, umpisahan na po natin. Yan po, dumating na po ang Vice President kasama ang kanyang mami. Yan, kasama po ang ating mga kababayan. Lapitan mo, Ray, lapitan mo. Diba, sa video? Nagse-selfie pa, siyempre po. Ayan, napaka-importante po yan. Para meron tayong mga remembrance, di po ba? Ayan. Ayan, kinakamusta na ng ating Vice President, ang ating mga kababayan. Picture, Day. Siyempre po, nagpapasalamat ang Vice President sa mga suporta, nagmamahal sa pamilya Duterte. Ayan, selfie. Ayun, ang kanyang mami. Ayun. Ayun po mga partners, hindi pa tayo nakapag-interview kay Vice President Sara Duterte. Si Ma'am Zimmerman. Duterte Street, no? At nagpa-picture po siya sa mga kababayan nating Pilipino. At maya-maya ay makapanayam na po natin si Vice President Sara Duterte, partners. So, ingat lang tayo. Dahan-dahan lang tayo. Sama po si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte, mga partners. Yeah, si Ma'am Elizabeth Zimmerman. Yan ang walang-wala. Selfie muna. Yan ang wala kay BBM. Selfie muna tayo mga partners. No? Ang pagmamahal ng mga OFW. Yan lang. Oh. Dito yung mga alam niyo yung ba't na lang cute? Ay, nag-aan ba siya? Hindi ba siya? Yan, lahat ng mga kababayan natin pinagbigyan ng Vice President natin na makapagpakuha po. So, selfie muna tayo mga partners kasama ang ating Vice President Sara Duterte. Mula ko, nadali siya ba? Dilo. Dili, pwede mo singgit, sir. So, ano na siguro? Yan po yung mga nanggaling po sa kasulok-sulukan po ng Europa, mga kababayan. Hindi lang po sa Netherlands po ang ating mga kababayan OFW. Talagang dumayo po sila sa The Hague. Kasama natin ang ating mahal na Vice President Sara Duterte dito sa Duterte Street, mga partners. At bumisita po siya sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama ang kanyang ina na si Ma'am Elizabeth Zimmerman. So, hintayin po natin. Pagkatapos nito ay magkaroon po tayo ng interview sa ating pong Vice President Sara Duterte.
Hmm. Hmm. Yan ang wala kay BBBM mga tambay. Wala kay PBBM yan. Yang ganyang pagmamahal. Yan ang wala sa Marcos. Ano na to? Hindi mo makikita sa Marcos na ganyan kapopular ngayon sa panahon natin ngayon. Lalong-lalo ang mga OFW. Kanino? Sa Pagyani? Labay na to. Joke lang. Saan, sir? Ambot. Not sure. Ma'am, Kanino ba to? Kanino to? Kanino po ito? Yan po mga tambay. Kanino? I-fast forward na po natin ng konti dahil yung mga kababayan po natin pinagbigyan po talaga ng ating Vice President lahat na siyempre po ay makapagpakuha po mga kababayan. Ito po i-fast forward na po natin sa kanya pong pagsasalita. I-fast forward ko lang po. Ito na po. Mag-uumpisa na po magsalita ang ating Vice President para i-update po tayo sa nangyayari po, lalong-lalo po sa ating dating Pangulong Duterte. Siyempre po ang kaganapan po sa kanya pong kaarawan. Happy birthday po, Vice President. Happy birthday po. Yun lang yan ang mga mahuli sa mahuli sa. Ha? Jay. Okay. Hi, ma'am. Good morning. We'll begin the briefing na, no? I'll ask the first 3 questions, tapos GMA and SMNI will ask. First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Yes, una-una. Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So 1 oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero, pero hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero shinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus 2 guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar at Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya, there will be another time for that. Okay. GMA? VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Ang last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig
paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto nito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Nakikinig sila, nakikinig. Bait sila kayo. Bait kayo ngayon. Ay, kailangan magbait-baitan. Kailangan magkunwari. Kaya lang may microphone ma'am. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction nyo do, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya, ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes, ma'am. Thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yun na pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy Marcos. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si President? Mayroon po siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Mabuhay! Inday Sara para sa Presidente! Mabuhay ka, Ma'am. mabait sila. Mabait talaga kayo. Ma'am, last reaction. Bakit nga sobrang formal kayo ngayon. Na-briefing naman. One question, ano tingin niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest? What do you think of the Duterte Street? Well, unang-una, mas okay dito dahil merong shade, no? So, importante sa amin ni Alvin ang aming putis. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. So, okay siya. At mas
palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung area. Ma'am, pwede ba additional, ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakawi si PRRD. Actually, lahat tayo, no, nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte. At yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at the soonest possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ang mayor namin. Yes, ma'am. Ma'am, welcome back. We love you. Thank you. I'm happy to be back with all of you dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. It's true. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Ma'am, apoy ka, ma'am. Thank you. And lahat kayo ay invited bukas sa ating rally, ICC, Send Duterte Home. 9 a.m. to 12 noon sa Land Van Regan. Sige, kayo na magsabi. Mahirap siya i-pronounce. Doon tayo. Pwede pa. Paperma daw. Pwede sa mga anak. Para sa iya, anak ni Yan po mga tambay, ang napakaganda pong update po sa atin ng ating Vice President kahit po nakakalungkot po ang pangyayari dahil po nahandun po ang ating mahal na dating Pangulong Duterte mga katambay. Dahil po sa kagagawan po ng sobrang kaganidan o sobrang ganid, sakim sa kapangyarihan na administrasyon po yata. Kaya po nakakalungkot. Pero sa kabila nun, syempre po, nahandun pa rin po ang lumaban po, tapang, at syempre po yung paninindigan bilang Pilipino, mga kabayan. At napakaganda po lahat ng update. Syempre po, nagpasalamat din po siya sa lahat, sa atin, sa mga Pilipino, sa suporta. At syempre po, yung issue po kay Senadora Amy Marcos, kaya po nahandun, ay talagang gusto po ding makausap ni Senadora Amy Marcos ang ating dating Pangulong Duterte, pero hindi po pinayagan ng ICC, mga kababayan. Pero kaya in-update na lang po ng ating Vice President ang nangyari, pati ang PDP laban, kung ilang nanalo. At syempre po yung ginawa po ni Senadora Amy Marcos na nag-imbestiga sa Senado at nag-file sa Ombudsman, pinagpasalamat naman po ng dating Pangulong Duterte yan. Sana naman po talagang sincere ang paghingi ng tawad din kung sakali humingi ng tawad sa pamilya Duterte ang isang Senadora Amy Marcos. Sana po may pagsisisi at talagang hindi po balat kayo. At talagang dapat din po siyang tumulong. Tumulong po talaga sana siya na makabalik ang dating Pangulong Duterte, lalo-lalo sa ginawang kidnapping po. Di po ba? At napakarami pa pong in-update ang ating Vice President, pati nga po yung kay Attorney Guanzon, mga tambay, hindi pa pala nagkakaroon ng pagkakataong magkausap ang Vice President at si Attorney Guanzon, si Rowena Guanzon. Pero ipagpatuloy daw po at napakagaling daw po na attorney yung sa Vice President. At sumasaludo po ang Vice President kay Attorney Guanzon. At kung talagang pong mangangailangan ng spokesperson ng Vice President, bakit po? Mga tambay, bakit po hindi kukunin? Napakagaling naman po daw talagang magpaliwanag ang isang Attorney Guanzon, mga katambay. At syempre po, yung kaganapan po sa kaarawan ng Vice President ay meron na po mga schedule at may venue na po yung ICC para po makabalik ang ating dating Pangulong Duterte. Siyempre po, ipoprotesta po natin yan sa buong mundo, mga kabayan. Ang gagawin po natin, ipakikita po natin sa ICC na ang talagang dating Pangulong Duterte ay isang tunay na bayani. Buhay na bayani po sa ating kasaysayan at hindi po siya masamang tao
ayon po ito doon sa sinasabi ng mga makakaliwa, mga taliwas po, ang mga baluktot na paniniwala po nila. Hindi po majority po ng Pilipino ay minamahal po at talagang nagustuhan po ang panunungkulan at ang ginawa po sa bayan ng dating Pangulong Duterte, mga katambay. At ang Vice President po ay nagtataka rin po, napakababait daw po ng media ngayon. Napakababait daw po, mga kabayan. Bakit daw kaya mababait? Yun ang tanong. Siguro, dahil alam siguro na kaarawan, kaya nagbait-baitan dahil na kaarawan ng Vice President. Kaya, kumbaga sa ceasefire muna. Di po ba? At syempre po, sinagot din ng Vice President yung sinasabing yung paipag-ayos ng presidente sa pamilya Duterte, yung paipagkasundo. Hindi pa interesado diyan ang Vice President. Ayaw muna pag-usapan yan. No comment muna siya diyan. Di po ba? Mahirap makipag-ayos sa tao na may karga-arga na pulburon. Pabago-bago isip niyan. Di po ba? Mahirap makipag-ayos diyan, lalo-lalo kung traidor. Di po ba? Yung sasabihin niyan, kinabukasan, iba na isip niyan. Di po ba? Ganyan yung mga kargado ng pulburon eh. Walang isang salita yan. Mahirap makipag-usap dyan. Saka bakit ka makipagkasundo sa ganyang klaseng tao? Traidor. Judas. Di po ba? Mahirap makipagkasundo dyan. At yung sinasabi po na yung kay Atty. Kapman naman, talagang siya po ang tinalaga po dyan. At yung sinasabi pong update kung kailan makakauwi ang dating Pangulong Duterte, siyempre po lahat po tayo. Yan po ang kagustuhan natin. Panalangin po natin yan. Kaya nga sagot ng Vice President, kung siya nga ang masusunod, sana nga sa lalong madaling panahon makauwi na nga po dahil miss na po siya ng lalong-lalo nga raw po ng Davao City dahil miss na po na magkaroon po ng mayor. Yung mayor ng Davao City ay kailangan na po sa Davao City. Di po ba? Kaya po, hindi lang po Davao ang talagang nakakamiss po sa dating Pangulong Duterte. Halos po, majority ng Pilipino, hindi lang po OFW, marapakarami po sa ating bansa, sa Pilipinas po, ay isang damukal na Pilipino po ang nag-iintay at nagmamahal po sa ating dating Pangulong Duterte. Ayan po, napakaano po, kaya po napakahigpit po, no? Napakahigpit sa ICC. Biruin mo, limitado lang din po ang mga guests, di ba? Kaya nga pati si Senadora Amy Marcos hindi na po pinapasok. Ganyan po. At sinabi nga rin ng Vice President, medyo na-late nga po sila, di ba? Na-late. Kaya nagpapasalamat po tayo mga kababayan, lalong-lalo po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa may kapal. Siyempre po, ang dating Pangulong Duterte ay nasa maayos na kalagayan. Ang kanyang kalusugan ay maayos, mga kababayan. At siyempre po, loobin po sana na talagang makapiling pa po natin ang dating Pangulong Duterte na makauwi sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Dahil po talagang ibang klase po ang ginawang pamumulitika sa kanya. Demolition job po, mga kababayan. Ginamitan po ito ng pera, di umano. Kaya po nagkaganito po. Dahil nga po ang gobyerno po natin ngayon ay nakiisa na po talaga yata sa mga makakaliwa, mga tambay. Ibang klase po ang gobyerno natin ngayon. Ibang klase po pala pagka nagkaroon ng Pangulo na may issue ng pulburon. Ibang klase po lang utak. Mga kababayan, talagang hindi po mapapatawad ng mga Pilipino pagka ganitong klaseng presidente ay naguhuda sa traidor sa iyong bansa. Di po ba, mga kababayan? Kaya po, mga kababayan, update po tayo. At syempre po, malapit na po. Kinabukasan na lang po, mga tambay. Isang tulog na lang po. Di ba? At may schedule na po ang kaarawan po ng Vice President ay talaga pong ipahayag po sa buong mundo na tayo po ay susuporta at magpipetisyon sa ICC na ibalik po sa bansa natin ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, sana po makonsensya po ang mga prosecutor po ng ICC. Mga kababayan, magkaroon naman po sila ng takot at konsensya sa ginawa po nilang pakikipagsabwatan sa binagoongang Pilipinas yata, gamit yata ang pera, mga tambay. Kung may konsensya pa itong mga ito. Pero kung ang konsyensya nito ay nabibili ng pera,
yan po ang mabigat na kalaban. Pagka po ito'y mga mukhang pera, di umano, mga kabayan. Yung sa atin naman po, makonsensya naman. Dahil matakot naman sila sa karma. Kasi may karma. Di po ba? Nakita nyo po yung yung head nila, yung kanilang chief prosecutor na si Karim Khan. Di po ba na-karma na? Yun ang sinasabi natin, yung karma. Yung mismong head nila, ano po ngayon? Inuusig ng United Nations sa Amerika. Dahil nga po na-karma, may issue ngayon, iskandalo, sex scandal. At pati po ang kayamanan, kaperahan na nila. At mismo si Khan ay nakapris. Pati po ang ICC. Kaya nga sinasabi natin mga tambay, may karma. Kaya magkaroon naman sila ng takot sa karma man lang na aabuti nila. Di po ba? Isa na po itong karma nila. Yung kanilang prosecutor, yung kanilang head, yung kanilang chief na si Karim Khan, di ba? Putok na putok sa buong mundo ang kanyang issue. Nakakahiya. ICC ka pa naman, International Criminal Court. Galit na galit ka at sinasabi mong pinaglalaban mo ang human rights, pero mismong ikaw, may issue ka ng human rights. Ibang klase. Yan ang karma, mga kabayan. Yan po mga tambay, ang update po sa atin ng Vice President. At maraming salamat po sa ating mga kababayan na nasa ICC na patuloy po nagbibigay po sa atin ng update at napapanood po natin mga tambay kahit wala po tayo sa Netherlands. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa ating mga tagapanood. Thank you po sa ating po mga hindi po nagsasawa, syempre po, at nananatili po sa inyong maliit na tambay mga kababayan. Maraming salamat po. At syempre po sa ating mga subscribers, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Thank you po. At thank you rin po. At shoutout po sa mga biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Shoutout po Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888, at si Baby Roman at Ate Isa na Cagayan Valley. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyong pinagkakaloob. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po yung panalangin at dasal. Huwag po natin kalimutan na isama po natin sa dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at lalo po makabalik sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Thank you po mga kabayan. Tayo rin po, ingat-ingat. Ingat-ingat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.